sa ating lahat ngayong araw ng linggo. Ika-18 ng Agosto taong kasalukuyan po. Nung bago siya mamatay at presidente na si Pangulong Bongbong, hindi ibig sabihin yung voice click na ginawa na yon, nung panahon niya rin. Kaya nga pakinggan natin ito eh. Pakinggan natin ha, pakinggan natin. At kaibigan din siya ng tatay ko. At yung una nga, pinag-drive niya pa kami. Yung pangalawa naman sa San Diego, California, noong araw naman. Di ba sila napapagod o di kaya'y nagsasawa? Paulit-ulit ang ulam, kailangan kong mapasaya. Hindi na lang ang gagawin, whiskey din. Tayahin, sarap ng ulam kahain, magana ng damdam. Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang gabi ho sa ating lahat ngayong araw ng linggo. Ika-18 ng Agosto taong kasalukuyan po mga kababayan. Ang sabi dito, totoong Bongbong Marcos, matagal nang patay sa London. Ayan yung yan yung voice tape. Ginaya kasi ni Ronnie Estrada yung boses ni Ferdinand Marcos Sr. Ang sabi, para makakuha nga ng pera doon sa isang crony na iniwan nila dito sa Manila nang tumakbo sila ng Hawaii. 50 billion pesos ang iniwan na pera. 50 to 100 billion pesos ang iniwan na pera doon sa crony. Tapos, tumakbo sila sa Hawaii. Ngayon, nung nasa Hawaii na sila, nagsanib puwertas kung si Imelda raw at saka si Bebs Romualdez. At ginamit nga si Ronnie Estrada. Ginaya ni Ronnie Estrada yung boses ni Ferdinand Marcos Sr. para makuha yung pera na 50 billion to 100 billion pesos. Para nga daw yun sa tatakbo daw muli or tatangka daw ng kudita labang kay Cory Aquino si Marcos. Pero hindi naman daw hindi naman daw yun natuloy kasi namatay nga si Marcos. Pero nakuha nila yung pera doon kay isang crony. Hindi ko na matandaan yung crony. Basta nakuha yung pera. Ngayon, hindi nga binigyan tong si Ronnie Estrada na ipinangako nilang may komisyon. Hindi nga daw binigyan. Ngayon, ewan lang, baka ang ginawa yung boses ni Marcos, ni Ronnie Estrada para makaganti kay Imelda kasi ginancho nga siya ni Imelda. Hindi siya binigyan ng pera. After makuha yung pera doon sa isang crony. Marcos crony na narito sa Pinas nang sila tumakbo ng Hawaii. Ngayon, yung boses ni Ronnie Estrada nagsasabi na kung meron nga daw tatakbong kapangalan niya in the future, ay hindi daw niya anak yun. Matagal na daw patay yung anak niya sa London. Siguro isang form yon ng pagganti or gantihan mode ni Ronnie Estrada laban kay Imelda. At yun ang ipinaparinig ni Percy Lapid bago siya namatay. Pero yun ay hindi naman totoong si Marcos, kundi yun ay si Ronnie Estrada, boses ni Ronnie Estrada. Ang galing kasi ni Ronnie Estrada ang kopyahin. Kuwang-kuha niya ang boses ni Ferdinand Marcos Sr. Kaya hindi mo akalain na si Ronnie Estrada yun. Pero hindi yun totoong boses ni Ferdinand Marcos Sr. kundi yun ay isang peking boses lang. Boses yun ni Ronnie Estrada na ini-impersonate yung boses ni Ferdinand Marcos Sr. para baka nga lang gumante o gantihan mode. Pero yun ay hindi naman natin alam, yun ay opinion lang. So ito, pakinggan natin. Alis na si Tabaco Ramos. Dami tao sa hotel sa lobby kami.
May mga kasama kaming Boses mga yan ni Ferdinand. matatandang journalist. Siya nga, kilala siya lahat dito ng mga journalist nung siya nandito. Teka lang ha. Sabi ha, tag dito, Bostis, maraming gumagaya ng boses ngayon. Ito nga ang point natin. Kaya nga sabi ko, tapusin nyo itong live na to eh. Bakit kanyo? Pansinin nyo. Itong live, hindi nyo na-analyze, hindi nyo naiisip. Itong live na ito, ginawa ito ni Caper Silapid bago siya mamatay. At presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Ano point ko? Bakit gagayahin ang boses ni Ferdinand Marcos tapos ang script ganito? Kung balang araw may tatakbo ng kapangalan ko, huwag niyong paniwalaan dahil matagal nang patay ang aking anak sa London. So, hindi niyo naiisip bakit ganun? Matagal na yun eh. Bata pa si Ferdinand Marcos nun eh. Ginawa na nila yan. Hindi niyo naiisip bakit ganun ang gagawin ni Kaya script? naman, masyadong advanced. Anong ibig ko sabihin dito? Pakinggan nyo ha. Yung boses ni Ferdinand Marcos. Lahat yan, Tapos sabihin ko yung sa inyo. script. Halos lahat ng mga veteranong newsmen, kilala siya eh. Ngayon, kaibigan ko rin to, ha? Sabi nung isa paninira nga kasi. Hindi pa yun, mayroong pinaka-main goal. Yung paninira, given nyo, talagang paninira yun. Pero isipin mo, kung bakit gagayahin yung boses ni Ferdinand Marcos, bakit ganun yung linya? Bakit ganun yung linya? Oo nga naman. Bakit ganun? niya? Isipin mo ha, ipinlay itong... Masyadong maaga pa yung yung linyahan na yun eh. As in, bata pa si PBBM. Andyan na yung na yan, yung boses na yan. Pero hindi yan boses ni Ferdinand Marcos. Boses yan nung Ron Estrada. So, ayan na nga. Maaaring isa yan sa... may kanya-kanya kasing mga aligasyon yan. Kanya-kanya silang interes. Pero iisa lang ang lumalabas dyan na bata pa si BBBM, sinisigurado na nila na walang Marcos na pwede pang umupo o walang susunod na Marcos na pwedeng umupo sa pagka-presidente ng Pinas. So doon pa lang, maliit pa lang, sinisigurado na nila na hindi yan makakaupo bilang presidente ng Pilipinas balang araw. So, yung ginagawa nila yan, propaganda yan, para hadlangan na makaupo si PBBM. Diba? Itong live ni Caper Silapid. Pero, alam mo, kung nakatakda talaga, diba? Kung nakatakda talaga na umupo si PBBM bilang presidente, mangyayari na magiging presidente si PBBM. Diba? Nakatakda eh. O ayan, naging presidente naman si PBBM. Pero ibig sabihin, marami ang nagtatangka na wag siyang maging presidente. Marami ang humahadlang sa kanya na hindi maging presidente. Kaya, maliit pa lang, ginagawa na nila ng mga propaganda para hadlangan ang pag-upo niya bilang presidente. Pero ang nakatakda. Talagang nakatakda siya na maging presidente. So, ibig sabihin, tama lang na mag-iingat pa rin si PBBM kasi huwag siyang maging kampante kasi ever since na maliit pa siya, hinahadlangan na siya na maging presidente. Ibig sabihin, di pa siya nakaupo, marami nang mahadlang. Di lalo na ngayon na nakaupo na siya. Lalo na ngayon na mas marami ang tsansa na hadlangan siya na bumagsak naman o mapaalis sa kinalalagyan niya ngayon. Kung noon, marami ang mahadlang sa kanya na makaupo, ngayon naman, marami ang magiging hadlang sa kanya para naman matanggal o maalis sa pagka-presidente.
Kaya, huwag siyang kampante. Yun ang tama. Huwag siyang maging kampante. Nilaid niya yan bago siya mamatay. At presidente na 100% si Pangulong Bongbong Marcos niya. Pero kung iisipin ninyo, yung voice clip na yun, kailan ginawa? Sige, mag-comment kayo dyan, basahin ko. Kailan ginawa yung voice clip na yun? Sa tingin nyo, kailan? Tapos, O sige, comment kayo, babasahin ko. Tignan ko kung naiisip nyo yung naiisip ko. Kailan ginawa yun? Kasi, hindi porkit nilive ni Ka-Percy yan nung bago siya mamatay at presidente na si Pangulong Bongbong, hindi ibig sabihin, yung voice clip na ginawa na yun, nung panahon niya rin. hindi. Matagal na. Kaya nga pakinggan natin to eh. Pakinggan natin ha, pakinggan natin. At kaibigan din siya ng tatay ko. Nung araw yan, dito sa Maynila, ang trabaho niya mag-perform. Bukod sa meron siyang trabaho sa isang opisina ay Yung topic dyan ni Percy Lapid ay si Ronnie Estrada na magaling kumukya o gumaya sa boses ni Ferdinand Marcos Sr. mas kilala siya bilang performer. Alam niyo, ang trabaho niya yung mag-impersonate. Yan, mula sa tatay niya, katulad din ng tatay ko, siya nga nagsabi, yung tatay mo, tsaka yung tatay ko, mga ano yan mga talagang die-hard supporter ni Marcos yan di ba? Hanggang Marcos. Masabi mo siya, huwag mo na kami paikutin ulit. Sino ba nagsasabing totoo yun? Alam niyo, hindi, yung iba hindi nagigets, no? Sino nagsabing totoo ito? Sino nagsabing si Ferdinand Marcos to? Hindi nga siya yan. Hindi nyo kasi naiintindihan ng iba. Hindi nyo kasi nakukuha Kasi nga, bago ko sabihin, kinakailangan pakinggan muna natin si Ka-Percy Lapid. Oo, Hindi nagigets ng iba? tama, alamin muna natin. Kaya pinapakinggan yan ni Chris Ulo kasi para malaman natin yung katotohanan. Pero hindi ibig sabihin na namumuntos tong si Chris Ulo. Ibig sabihin yung iba dyan naniniwala ako na si Ferdinand Marcos yung voice clip ay puti. Hindi. Ibig sabihin naniniwala ako na ang presidente ngayon na Bongbong Marcos, hindi ba? At matagal na patay ito ang Bongbong Marcos? Hindi ganon. Ang ibig ko sabihin dito, totoo talaga na Bongbong Marcos yung presidente ngayon, yun yung anak ni Ferdinand Marcos. Totoo talaga yung voice clip na hindi si Ferdinand Marcos. Pero kung iisipin ninyo, kung gagamitan natin ang utak, i-analyze natin, pagaganahin natin yung sentido comum natin, bakit hindi pa presidente si Pangulong Bongbong may ganyan ang voice clip? Meron ang binuong ganyan. Bakit may binuo ng ganyan? Ang pinatugtog ni Percy Lapid bago siya mamatay. Bakit may ganun ang voice clip? Bakit pinaghandaan na? Bakit hindi pa tumatakbo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Bakit may hinahanda na agad silang panira? Yun ang Hindi yun nagigit? Isa lang ibig sabihin. tama siya. Maliit pa si PBBM, meron ng inihandang hadlang o paninira para hindi siya maging presidente. Matindi ang ano niya, ng hadlang na yan. Kasi, kung hindi nga naman siya anak ni FEM, sino siya? Tapos bakit natin siya ihalal? Di ba? Ganun na magiging tanong ng taong bayan. Pero huwag kayong maniwala kasi yung presidente natin na yan, na si PBBM ngayon, siya yung totoong anak. Totoong anak yan ni Ferdinand Marcos Sr. Pero itong boses na to, na kumukopya sa boses ni Ferdinand Marcos Sr. ay si Ronnie Estrada. Hindi yan totoong boses ni Marcos. Peke yan. Ini-impersonate yan yung boses ni Marcos para makagawa sila ng isang kunwari na totoong boses ni Marcos. Pero hindi totoo, peke. At yan ay ginagawa para hadlangan si PBBM na maging presidente. Yan, nararamdaman nila balang araw may Marcos na tatakbong presidente balang araw na ngayon pa lang pinaghahandaan na kung anong klaseng paninira para hindi
Kasi matagal lang patay ang anak ko. Matagal lang patay sa London. Bakit kinakailangan ganun yung script? Bakit kinakailangan ganun? Eh, kung pwede ka namang gumaya ng boses ng tao na hindi naman ganun. Pwede kang gumaya ng for fun, katuwaan lang. Pero bakit ganun yung script na ginawa? Isipin nyo yun. Ano ibig ko sabihin? Putik, hindi pa presidente si Pangulong Bongbong, yung mga paninira sa kanya nakaredy na. Oh, totoo naman to. Kaya itong si PBBM, wag siyang maging kampante. Kasi, kung noon na hindi pa siya nakakaupo, ay sandamakmak na angad lang para maging, para wag siya makaupo o para wag siya maging presidente. Eh, lalo naman na ngayon na nakaupo na siya, aba, ay sandamakmak na lang din para siya ay ibagsak. Ibabagsak at ibabagsak siya. Kaya wag siyang maging kampante. Kailangan lagi siyang alerto. Kasi kung noon, na bata pa siya, ginawa na siya ng sandamakmak na aligasyon, di lalo naman na ngayon na nakaupo na siya, gagawin siya ng sandamakmak na aligasyon para matanggal naman siya sa pagka-presidente. Kaya ingat-ingat pa rin si PBBM.